Sa mga nakalipas na araw ay ating pinagnilay-nilayan na yung kahalagahan ng pagkapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Yung urgency to proclaim the Word of God. Hindi na dapat ipagpaliban. Bahagi sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay nakita natin na yung mga nais na sumunod kay Jesus para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ay makita natin na ay medyo may kahirapan. Sapagkat na binapahayag natin dito, maraming nasunod. Kapag maraming, kung tawagin natin ay mga pabuya o incentive, ito hindi incentive ito sapagkat may kahirapan. Kasi hindi lang ito pinag-uusapan kung pagsunod. Ang tawag na natin hindi alin. Ito ay isang ministry. O mas malalim pa ay isang bokasyon. Isang pagtawag ng Diyos. At ipinamamanig dito yung bahagi rin na binigyan natin ng paninilay sa mga nakalipas na araw yung pagtitiwala sa Diyos, ang pagtitiwala kay Jesus. Sabi nga natin kapag tayo ay kuminsan ay sasabak tayo sa anumang uri ng trabaho, gusto natin ay tayo ay well-equipped. Dito, hindi ikaw ay tawag mo nga rito ay hinuhubaran. Naked sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi binahagi rito na ipinapamanig na Jesus natin. Wala man lamang masuungan si Jesus, wala man lamang matulugan o mapahingahan. Well, sa tawag natin sa Capernaum, kasi yun ang naging sentro ng ministry ng ating Panginoon Jesucristo, yung public ministry niya. Doon siya, may tinitirahan siya roon. At kung sakali na kapunta kayo sa Capernaum, ang ituturo sa inyo ay isang lugar doon na sinasabi natin, bahay na biyanan ni San Pedro. Doon sila tumutuloy doon sa bahay na yun. So, ibig sabihin ay nakikitira lang. Kung tawagin natin ay, hindi natin alam kung umuupa o pinatitira lamang. Pero kapag sila'y lumalakad sa mga bayan-bayan, ay di nakikitulong lang sila na nakikibahagi. Bagaman siguro ang panahon na yun ay may tinuturing tayo tawagin yung mga pero sa sinasabi na Jesus natin, tumuloy kayo sa kalimang bahay na magpatira sa inyo kasi yun ay bahagi na ng ministeryo. Pero ibig sabihin yung assurance
ay hindi sapagkat may baon ka, na pambayad, The only assurance, ang tanging pangahawakan mo yan ay yung sinabi ni Jesus, na hindi ka pababayaan ng Diyos, bahagi yun, Kaya medyo, sabi nga natin, may kabigatan, nagtitiwala ka natin, hindi ka pababayaan ng Diyos, Kasi kaysa sa sabi natin kung ikaw ay susugod o may dala kang pera, pwede kang may ipambabayan. Ito wala. Wala. Ano pa ang ipinamanig ko rito? Yung tinatawag natin sentimento, ipanibig yung ama, parang medyo mabigat yun, kasi sa atin, lalo tayong mga Pilipino, ay pag sinabi mo, hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay, medyo mabigat yun, kasi sa atin nga, kapag may namatay, yung mga nasa Amerika, o sa ibang bansa, umuwi pa, parang masilayan yung huling katawan ng mahal sa buhay. Pero dito, sinasabi ni Jesus natin, hayaan na yung ilibig ng mga patay ang kanyang kapwa patay. Hindi sapagkat hindi pinahalagahan, pero ibig sabihin, mas mahalaga ito. Mas mahalaga ito kaysa roon sa ipalibing. Kaya papasok rin dito yung tinatawag natin yung hierarchy of values. Na ulitin-uli natin yung pagpapahalaga sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito ay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Upang ang tao ay higit na makita yung daan patungo sa pagliligtas ng Diyos. So, yung isa pa rito ay magpaalam sa mga kasambahay, sa kasama sa bahay. Talagang dito sabi na dito ay iwanan mo lang. Iwanan mo lang. Sa ibang talaga ng banal na kasulatan, sabi nga ay ito rin yung ipinahayag niya apostol na si Pedro, iniwan namin ang lahat para sa iyo, Pero bahagi yun ang utusin ay kakiba dito ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nakikita natin, ito yung mas mahalagang pagkilos. Nawa ay maunawaan ng tao. Pinag-uusapan na mo din, sabihin natin yung pagliligtas ng Diyos. Bahagi yung kumisan na pagsunod sa kalooban ng Diyos ay marami tayong dahilan. Kaya kumisan yung salita kapag may paraan, kapag gusto may paraan, kapag ayaw ay may dahilan. Kaya dito higit kung si Malen, yung mga itinuturing na itinatawag talaga ng Diyos para sa kanyang magiging mga alagad. Pero hindi na siguro sa mga nagpapari o mga nagmamadre o pumapasok sa buhay konsagrado. Pero ito'y paanyaya sa lahat. Kasi yung amon na kung tutusin na unahin natin ang Diyos. Kasi
hindi mo nahulugan na hindi na mahalaga yung ibang mga bagay. No? Pero sa oras kasi na pinangalawa natin ang Diyos, yun ang kuminsan ng medyo mahihirapan tayo. No? Ay, sabi nga natin na yan, lilibangin tayo, no? Ng daigdig na ito. Tayo ay lalansangin, no? Tayo ay ililigaw, no? Ng mundong ginagalawan natin sapagkat nakalimutan natin yung higit na mahalaga ng pagkilos natin tungkol sa ating pananampalataya. Ano? Kaya katulad nilang halimbawa ng yung pagsimba natin pag-araw ng linggo. No? Bakit hindi lahat ng isimba pag-araw ng linggo? No? Kasi nga, maraming ginagawang dahilan. Bahagi yun, ano? Na nakita natin kasi bakit ay hindi natin binibigyan ng diin, ano? Bakit naman hindi na lamang kung tawagin natin ay piligin, ano? Katulad ng ginagawa sa ibang pananampalataya, ano? Na yung iba kapag hindi ka nagsisimba pag-araw ng kanilang Panginoon, ano? Inaagupin ka, hindi naman gano'n yung ating pananampalataya. No? Pero ibig sabihin, ay dapat makita natin. Kasi yun ang huwag natin kalimutan. Sa oras na hindi natin nilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay, unti-unti tayong ililigaw niya. Ano? Nang hindi natin namamalayan. Kaya yun yung paanyaya na ipinapahayag na Jesus sa mga nagnanais talagang sumunod sa kanyang paanyaya. No? Magtiwala tayo na alin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit na yung mga mahal mo sa buhay, hindi pababayaan ng Diyos. No? Bahagi mo yun. Ano? Naalala ko tuloy, ano? Nung namatay yung tatay ko, no, ay ako ay lumabas. Kaya lang, sabi ng tinanong ko ng nanay ko, bakit? Kasi sabi ko, para tulungan ko kayo. No? Ang sabi nung nanay ko ay, hindi. Ang Diyos ang bahala sa amin. Wag mo kaming isipin. Napaya ako sa sarili ko. Mas malalim pa yung pananalig ng nanay ko sa akin. No? Kasi ginawa kong dahilan yung pagkamatay ng tatay ko para mag-redency muna. Ano? Pero ako yung nag-redency noon, sabi ko, hindi na yun ang dahilan. No? Hindi na yun ang dahilan. Kasi bahagi ho, ano? Iba na yung naging dahilan ko nung ako'y nag-regency. No? Pero sabi ko, nung una, yun ang una kong ginawang dahilan kasi nga namatay yung tatay ko. No? Pero sabi ng nanay ko, hindi kami pababayaan ng Diyos. Bakit? Ay, naandyan ka. No? Naandyan ka. Kaya, naniniwala kami natin, hindi kami pababayaan ng Diyos. Kaya sabi mo, yung ganong klase ng pananampalataya na ilalagay mo yung sarili mo kapag makita natin sa banal na sa tiyak na walang katiyakan. Tiyak na walang katiyakan. Wala kasi magbabasiya na assurance except alin ang Diyos. Yun, no? Pananampalataya na. Pananampalataya natin, ang Diyos hindi nagpapabaya sa sino mang sumusunod sa Kanya. Ano man ang sitwasyon na kinabibilangan.